Now, these are the records of the generation of Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noah. The sons were born to them after the flood. So, ito na po yung pagkatapos ng pagbaha, matinding pagbaha sa buong mundo. Wala na hong natirang tao maliban sa pamilya ni Noah. Naintindihan po natin. At meron siyang 3 anak. At ito po, sabi nga ng Panginoon Diyos, dito nagsimula ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, yung pinakaugat ng lahat ng bansa, dito nagmula. Kaya kung magtataka kayo, bakit may Pilipinas, mayroong Japan, mayroong China, saan nagmula ito? Itong bayan na ito, kaya ho ang tawag dito sa chapter na ito, ay yung mga Table of Nations. Para makita nyo lang, para kung babasahin nyo, andito na ho, sinabi na rito, kung ano-ano ho yung kanilang nasa ilalim ng kanilang pamilya. Noong panahon nila, ito po yung mapa. Pero hindi gantong-ganto kasi ang lupa noon, sama-sama. At yung dagat, sama-sama. Nagkakaintindihan po. Bago po nagkahati-hati sa Genesis chapter 10, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito ho yung kanila hong parang pagkakahati-hati ng kanilang rehiyon. Or this how the regions were divided. Now, tingnan nyo po. Ngayon, meron pong mga English, mga national, parang mga pangalan ng bansang equivalent. For example lang po, yung Ashur, na nasa ilalim po ni Shem, Assyria ngayon, sabi nila. At yung Eber, Hebrews, di ba? Ngayon po, ito naman pong si Cush, Ethiopia, sa ilalim naman ni Ham. Si Seba, ayan. Ito naman si Nimrod, ito po yung sa Babylon. At si Mizraim, Egypt, or King Menes. Si Japheth naman, para maintindihan nyo, yung Gomer, yung wakaltang Gomer, dyan ang galing ang Germany, ang Crimea, Cambria, Celts, si Ashkenaz, tapos si Magog naman, si Georgia, Scythians, yan ho makikita nyo, yan yung mga bansa. For example, yung Greek, yung galing sa Javan. So, makikita nyo po, maging ang Spain, galing sa Tarshish. So, para hindi ho kayo kaya pala may mga bansa. Nagkakaintindihan tayo.